charity. Na-mention po ni Vico, like, before he actually became the mayor of Pasig for 2 years, na he wants to focus more on healthcare. And then you mentioned now that you want to focus more on healthcare. Ano pa yung dapat bigyan pa ng atensyon? Actually, the healthcare that was mentioned siguro really did not push through. Mismo mga taong pumupunta dito would tell us that nakaupo sila sa monoblock, habang nakadextrose, ang tagal nila sa ER, minsan 3 days. So, we want to improve that kind of healthcare system na hindi nahihirapan ng Pasigueño or natatakot na magpagamot, or if alam nilang pupunta sila ng ospital ng Pasig, parang final destination na nila. Gusto natin na sila confident na pupunta sa isang public hospital na alam nila gagaling sila. So si Vico po ay matagal na pong mayor dito ng Pasig. How do you feel with that? And sa tingin niyo po ba parang napapressure po ba kayo just to... No, actually yung pressure, yun nga, like I said earlier, dun sa I'm just focusing on enjoying myself, serving the people, being with people. Kasi people person ako, gusto kong may kausap ako, may kasama ako. Ano po yung pinaka-challenge sa pagpasok sa politics, considering na you are very, very private person, despite you are well known in the business industry, construction industry? Siguro pinakamahirap is yung privacy mo. Sobrang hindi ka na private din, public na. So you just can't go out kung kailan mo gusto. Syempre you have to take in consideration yung safety mo, safety ng family mo. So yun yung medyo drastic change sa buhay namin, na hindi kami makalakad na basta-basta na lang. Pero everything else, same pa rin. Routine na. Nagdagdag na po ba kayo ng inyong security? Because alam niyo naman, politics ngayon is very, very... Sobrang dagdag. Wala pa naman. Hopefully, wait. Sana wala. Kasi di ba nauso mga graft and corruption? Kasi parang nabasa ko sa isang article na ngayon pa lang hindi pa kayo pumapasok sa politics, na-assume na ng iba na yun nga, mangungurakot daw. Parang naisip ko naman, meron naman kayong business. Yes, that's the traditional politics na way of thinking, na pag umupo ang isang tao mangungurakot. Can't it be na I'm serving na hindi naman kailangan na mangurakot? Actually, hindi ko naman kailangan sa totoo lang. I don't really need it. I have this to fall back on. So, yung sinasabing mangungurakot, malabo. I even stated before na gusto ko sana ma-donate yung sweldo ko kung sakasakali. Hindi ko kukunin, I will give my services for free, kasi gusto kong sabihin nila, ay walang taong nagbibigay ng servisyo for free. Maybe I would be the first. No, why not try me? Babae po naman, ano kayang magiging parang compassion ng babae sa pagpapatakbo ng politika? Siyempre, like dito sa Pasig, here in Pasig, it's very na ngayon parang hardcore. Hindi siya yung we need something more softer, more with empathy, na you can sympathize with bawat isang Pasigueño kung anong pinagdadaanan nila, lalo na kami from rags to riches talaga. Wala kami, nag-umpisa kami sa zero na mag-asawa. So alam namin kung ano talaga ang tunay na pangangailangan ng bawat isang Pasigueño. Madami kasi parang ngayon kasi, di ba, parang masyadong issue yung war on drugs. So, anong take niyo po dito? War on drugs. Medyo mahirap na topic yan. Baka mamaya may matukang. Sorry. Hindi kayo po, meron po kayong programa for that? Yes, we do have a program for this. Siyempre, yung mga rehab centers natin dito, ayusin natin kasi medyo napabayaan na rin. So, and siguro, kasi dito sa office namin, we frequently conduct yung mga drug testings. Para makatulong din. So, yun. So, I mean, how do you deal with the addicts, mga pushers, and Siyempre drug? more law enforced ng itong mga bagay na to. So, siyempre definitely we would be coordinating sa mga law enforcement natin na makatulong tayo kung paano natin lulutasin ang drugs. Napaka-controversial din po ng pangalan nyo, Sarah. Ito po ba ay ang tawag dito, to your advantage or disadvantage? Both. Both. Actually, hindi. O nga, kasi if you look at it, Sarah D. Pero my Sarah is with an H. So, iba yung kanya, iba yung sa akin. More happy, jolly. Hindi naman ako siguro ma-associate kay Vice President. Ano pong take nyo sa justice system po ng Pilipinas, considering na meron nga mga issue dyan sa
kay former President Duterte and kay Bongbong. Actually, kung saan na yung totoo, dun tayo. Hindi na ako, I will not ponder on this kasi I'm more focused on the local elections. Mhm. Last question na lang po, ha. Hindi mo pa kayo nagkaroon ng inkling sa showbiz even before meeting Ara? Sa showbiz, the closest I got to showbiz when I was about 7. I was a little Miss Naranyan here. Yes. Talaga, when was this po? Pero kasi hindi yata para sa akin ang showbiz eh. So, my mom flew me back to the UK bago maging serious actor or actress ako. So, yun, kasi masisira daw pag-aaral ko. So, hindi na ako nagpapatuloy. Ikwento nga po kung paano ka naging Little Noranyan na Yung lola ko, sobrang hilig kay Nora. She was one of the oldest fans of Nora here in Pasig. So, pag birthday ng lola ko, pumupunta si Nora Honor talaga. So, ako, sinasama niya sa mga gigs ni Nora. And then, to the point na lumalabas ako, isa ako sa mga batang sumasayaw doon sa Superstar Show, lumabas din ako. So, yun yung konting stint ko sa showbiz. Tapos ayoko na. Ang hirap mag-showbiz. So, until now, Noranyan pa rin po ba kayo? Nag-iba na kayo ng inyong Nora. Bumaba? So, Nora. Bumabala? Oo, nababala ng konti. Hindi. No, I am fond of Miss Nora. Siyempre, parang childhood mo, nakasama mo siya. Parang privileged ako noon. Pero, yun lang, hanggang dun lang yung showbiz career Kung ko. nagtuloy-tuloy po ba kayo, naisip niyo ba na mag-show? I mean, hindi kayo nasa Paris kundi artista kayo kung nagtuloy-tuloy. Kung destiny talaga. Hindi, talagang I think I would be in the business sector talaga. Talagang doon ang focus ko siguro. Kasi parents ko, business people, so automatically comes na baka sa business talaga ako. Alam niyo po, going back sa showbiz, kasi po si Vico, di ba, alam niyo naman ang mga kaalyado niya. Ang kanyang background is showbiz, maraming katulad niya si Vic Soto, the whole Itbulaga will campaign for him. Ano po yung pinaka-strength ninyo kahit wala po kayong showbiz endorsers, or magkakaroon po ba kayo ng mga ganito na kaalyado nyo rin ng mga showbiz? Maliban kay Ara. I think because of Miss Ara, no, maybe tayo magkakaroon ng mga showbiz alliances. Pero siguro ang difference ko with Vico, like I mentioned earlier din, isa akong ina, isa akong negosyante, isa akong asawa. So these are tools na ginagamit ko sa pag-campaign ko ngayon. Kasi these are life skills. Hindi ito natututunan sa libro, no? So, yan yung sandata ko para lumaban sa laban na to. I don't need any showbiz personality siguro para tulungan ako kasi yung experiences ko sa buhay, yun na lang siguro ang kaya kong ibigay. Message nyo na lang po. Sa mga Pasigueños dyan, magkita-kita tayo. We still have one more medical mission na bababaan namin at magkita-kita tayo kung saan kami update lang sa page namin na Sara Diskaya page yan. So, wala kayong plano mag-produce ng